Magandang gabi mga kaibigan, mga kapatid at mga kababayan. Nabasa po natin sa social media ang komento ni Vico Soto, Mayor po ng Pasig. At katulad din po ng sinabi ni Isko Moreno ng Maynila na nagpapahiwatig po na ayaw ni Vico na maging Pangulo si Inday Sara Duterte, sapagkat ayon sa kanya, hindi lang naman isang pamilya ang magaling at ang liderato dapat ay may continuity at hindi lang sa isang pamilya. So, ang nakapagtataka po sa mga dalawang magigiting na leader na ito, kung titingnan po natin, ang edad ni Mayor Sara, hindi po napakalayo sa kanila. Halos pang-abot po isang henerasyon ito ng mga leader na sinasabi ni Vico na dapat mga bagong leader ng bagong henerasyon. So kung titingnan po natin, it appears na ang inaayawan ng dalawang mayor na ito kay Inday Sara ay nakabase sa inggit lamang na ang hindi malayong edad na mayor ng Davao City ay pwedeng maging mayor o pwedeng maging pangulo ng Pilipinas. Dapat maintindihan ni Isko Moreno at ni Vico Soto kung bakit nais ng sambayan ng Pilipino na si Inday Sara ang pumalit sa kanyang ama ngayong 2022. Sapagkat napatunayan ni Pangulong Duterte sa kanyang panunungkulan na nais niya na magkaroon ng makabuluhang pagbabago sa buhay ng mga Pilipino. At nakikitaan po natin ng malaking potensyal na ang pwedeng magpatuloy sa kanyang sinimulan ay si Inday Sara. Kaya po ninanais ng maraming Pilipino na ang pumalit sa kanyang ama ay mismo siya rin. Sapagkat talent-wise, hindi naman hamak. Sigurado po tayo dyan na mas magaling si Inday Sara sa kahit sino man sa dalawang nabanggit na mayor ng Metro Manila. Mas magaling sa inyo si Sara. Academic qualification wise, qualified din siya. At sa kanyang pananungkulan bilang bagong mayor sa Davao City, nagawa niyang sapukin ang sheriff dahil sa kanyang kagustuhan na mailigtas ang kanyang kababayan mula sa demolition na ipinatupad ng sheriff. Doon mo makikita na makamasa si Inday Sara. At hindi pa ito nagawa, hindi pa ito napatunayan ni Isko Moreno at ni Vico Soto. Si Inday Sara hindi ginugusto na maging pangulo ng mga Pilipino dahil lamang sa gustong ipamana sa kanya ang pagiging pangulo, sapagkat para ipaalam uli natin ito kay Isko Moreno, hindi ipinamamana ang pagkapangulo. Ibinuboto ng taong bayan sapagkat alam nila na
si Sara Duterte lamang ang makakapagpatuloy sa legacy ng kanyang ama. Sa makatwid, ang paraang ito ng pagboto sa kanya, Isko Moreno, ay hindi pagpapamana. Hindi pagpapamana. At kay Vico Soto naman, walang problema kung kikilalaning isang magaling na pamilya si Pangulong Duterte at ang susunod na magiging Pangulo na kanyang anak sa katauhan ni Sara Duterte. Bagamat aaminin natin na hindi nangangahulugan na pagkatapos ni Sara bilang kahalili ng kanyang ama ay mayroon pang Duterte na susunod sa kanya. So far, wala na tayo nakikita na isang Duterte na maaring sumunod kay Sara. Pero sa ngayon, sinisigurado po natin the most qualified to succeed her father as President of the Republic of the Philippines ay si Sara Duterte po. Si Sara Duterte. At yang komento o paniniwala ni Isko Moreno at itong kay Vico Soto ay wala pong basihan yan. Sa nakikita po natin, simpleng inggit na sila ay hindi maging Pangulo. Bagamat si Isko sinasabing presidentiable, pero hindi pa natin po ito pinapaniwalaan. At sinasabi ni Isko kung tatakbo siya sa pagkapangulo, hindi sapagat inendoso siya ng sinuman. Tama yan. Anyway, by 2022, if you want, then run by your own. That is your right under a democratic society. But to be voted as president is another thing. Ang pinagtatakahan lamang natin, bakit nakasentro na kayo upang ikondisyon ang sambayanan na huwag si Sara. Sa bagay, karapatan ninyo yan. Pero kahit anong paninira ninyo, hindi nyo makukumbinsi ang taong bayan. Sapagkat si Sara ninanais na maging Pangulo. Sapagkat by her own, kitang-kita ang kanyang qualification. Kitang-kita ang kanyang commitment. As Mayor of Davao, nakikita yung kanyang sense of service for her constituents. In the same way that Duterte, when he was the mayor in Davao, na-recognize din ang kanyang liderato sa Davao. Kaya marami nag-udyok sa kanya na tumakbong Pangulo noong 2016. And he succeeded it. In the same way na ito si Sara, nakikita din ang kanyang potential as President of the Republic of the Philippines by 2022. Sapagkat ipinakikita ng kanyang karanasan bilang mayor ng Davao. Hindi sapagkat siya ay anak ng Pangulo, Isko Moreno at Vico Soto. Hindi. By her own identity, she has been recognized as one of the best young leader. Totoo, kayo in your own way, na-recognize kayo sa Pasig, sa Manila. Pero hindi pa pang national level ang inyong quality. To tell you frankly. Kaya
Kumbaga, mag-concentrate muna kayo sa inyong respective constituents, sa inyong areas of jurisdiction. No doubt, you may be a good mayor, but as a president, hindi pa kayo hinog. Kaya kung nang mahal nyo ang sambayan ng Pilipino, sana nakikipagtulungan na lang kayo na may pagpatuloy ang legacy na iiwan ni Pangulong Duterte para sa sambayan ng Pilipino. At isa po sa dahilan kung bakit itinutulak din ang pagiging Vice President ni Pangulong Duterte. Sapagkat as a Vice President, with Sara Duterte as President assuming, then magkakaroon ng full force from the office of the Vice President and President to push the unfinished business projects of President Duterte. So kumbaga, masisigurado natin na walang makakaligtaan si Sara Duterte sa mga naiwang proyekto ni Pangulong Duterte sapagkat mismong si Pangulong Duterte ang kanyang Vice Presidente na tutulong sa kanya, tutulong at magpapaalala sa ano dapat gawin ni Inday Sara bilang Pangulo kung all the time nasa kanyang likod ang kanyang ama. Natutulong sa kanya, actively participate in the management of the country's affairs. Yun po ang dahilan. It is not a matter of dynasty. Anyway, matagal na po yung anti-dynasty na yan. Katunayan, nasa saligang batas yan na hindi pinahintulutan ang dynasty. Ang problema, yung Congress mula nung panahon ni Cory hanggang ngayon, nandyan pa, lalo sa Senado, ang karamihang remnants ng mga ng mga dilawan kung tawagin, hindi nila ipinasa. Hindi sila nagpasa ng batas para maipatupad ang anti-dynasty provisions sa Constitution. Hindi sila gumawa ng batas sapagkat ang anti-dynasty provision in the Constitution is not self-executing. Hindi po maipatutupad yan kung walang batas na gagawin ang Congress upang ito ay maipatupad. Kaya hanggang ngayon, hindi maipagbawal ang dynasty for lack of law to define what is the dynasty that is prohibited under the Constitution. Sapagkat ang sinabi lang ng Constitution, bawal ang dynasty. Pero ano ba ang ibig sabihin ng dynasty? Not even the Constitution defines it. So there is a need for the law to define and to set the scope and limitations of what we call dynasty to be prohibited. Wala pa yan ngayon. So, kung tumakbo man si Inday Sara na presidente
at Vice Presidente ang kanyang ama. Hindi pa rin po may pagbabawal. At hindi po ito kasalanan ng mga Duterte. Ang totoo po, ang may kasalanan yan, itong mga senators, congressmen, na panahon pa, mula nung panahon ni Cory, hanggang ngayon ay nariyan pa. At hindi sila gumagawa ng batas tungkol dyan. Balik po tayo sa ating topic. Gusto po natin ipaunawa ito kay Vico Soto at kay Isko Moreno na yung kanila pong sinasabi, yung kanilang kumbaga kinatatakutan na tumakbong Pangulo si Inday Sara, iyan po ay para sa kapakanan ng sambayanang Pilipino. Para sa kapakanan ng sambayanang Pilipino. Kaya sa halip na siraan, sana suportahan na lang ng dalawang magigiting na mayor na ito. Sa bagay, hindi po natin yan may alis kay Vico Soto sapagkat ito naman ay dilawan. Hindi naman ito pwedeng kumawala kay Tito Soto na kanyang tiyuhin, uncle. And we know Tito Soto is not with the president. Mayroon din sariling partido ito. Katunayan nagpahayag na ito ng kanyang intensyon na tumakbo sa mas mataas na posisyon. At ang mataas na posisyon po dyan, either president or vice president. But most likely, it would be president. So, kontra po. Kontra partido. Kaya hindi po talaga itong kay Vico pronouncement against Sara, it could be a preparation for his uncle's presidency also. At sapagkat kung tatakbo si Tito for any higher position whether president or vice president, definitely Vico Soto will go with him. Perhaps campaign manager pa. And the way we look at it, most likely presidency ang tatakbuhan ni Tito Soto. Ito namang si Isko Moreno, very understandable naman ang kritisismo nito labang kay Sara Duterte sapagkat Isko could, by the dictate of Jose Maria Sison, could not afford to have another Duterte in Malacanang sapagkat pwede na pong madurog ang CPP, NP, NDF kapag si Sara ang umupo bilang presidente. Bakit? Sapagkat ito ang commitment ni Pangulong Duterte, ang wakasan ang local communist rebellion or terrorism in the Philippines. At alam po naman natin na si Isko Moreno ay talagang leftist ito, makakaliwa ito. At ito ay nasa side of the CPP, NPA, NTF. Ninong ito. Of course, upon instruction of Jose Maria Sison. Ngayon, itong iba namang presidential, sabi po ng tagapagsalita ni Leni Robredo, the 2022 national election admittedly
is a uphill fight, but they are very much confident that they will win that election. Well, karapatan yung mangarap. Siyempre, anybody can just dream to be a president. Pero ang sinasabi po natin, bakit ba ayaw natin kay Robredo? Personally, I voted her as Vice President. Pero sa loob ng 5 taon na kanyang panunungkulan bilang Vice Presidente, with all the pronouncement that she made relative to her position as Vice President, kumbinsido po tayo that she is not capable mentally, emotionally, and even physically. Hindi po kaya ng kanyang talino, ng kanyang common sense, ang pagiging Pangulo. Hindi po kakayanin. Kapag siya ang naging Pangulo, which can anyway never be, pero sinasabi lang po natin ito doon sa kanya, sa mga naniniwala sa kanya. Leni Robredo can be a duplication of Cory Aquino, who was manipulated by people around her. For their advantage to the prejudice of the Filipino masses. Iyon po ang mangyayari. In fact, hindi lang naman si Leni, even Grace po, o sabi na si Nancy Binay, malabo. Assuming anyone in the opposition will win as president, the result would be Cory Aquino, Pinoy also. Ginagamit lang, pinaiikot lang ng mga tao sa kanilang kapaligiran. The kind of era, the kind of Cory, the kind of Pinoy. Bakit hindi the kind of GMA and Ramos? Well, with respect to GMA and Ramos, they decided things by their own because they had the needed capacity. Ang kulang lang talaga sa kanila ay yung perhaps with respect to Ramos, siguro given the circumstances the time, 1992 to 1998, he thought it could have been the best to do that time. So he did what he accomplished as president. He decided it by his own, with the belief perhaps that could have been the best thing to do at that time. So far as JM is concerned, marami na talagang nag-oppose kay JMA. JMA had the capability to do, and she had that all honesty to do good. Ang problema lang talaga, marami ng opositor
na mayroon, niloko din siya ng kanyang makasama, pinagkatiwalaan. Yung Hayatin, pinagkatiwalaan niya, pero yun, mga traidor pala sa kanya. Yun ang naging debacle ni JMA. Muntik na nga siya doon ma-oust. Pagdating kay Pinoy, the worst thing. Itong kay Pangulong Duterte, the best thing with President Rodrigo Duterte is that he has that courage, he has that talent necessary, and he has that heart of compassionate. He is that compassionate. So, matapang, hindi kayang maniobrahin, matalino, at makamasa. These are the best qualities in President Duterte. And this is something that make him the best ever. Magaling. Mentally capable. Hindi lang basta capability. Talagang meron siyang common sense na hindi mo kayang baliin at matapang, pinanindigan. Nakikinig din sa mga advices. Then, he has that will, political will, to do what he believes is the best for the Filipino people. That is President Duterte. Personally, I did not vote for him last 2016 election. I voted Binay, Vice President Robredo. Pero just a month after he assumed office as president, immediately I recognize the best in him. And I have become an ardent supporter. And this is also what we saw in Sara Duterte. In fact, Sara has even more of all those qualities that we have mentioned. President Duterte has. Maybe because it is due to the fact that Sara is very young. There is still that vigor of the youth in her. Kaya makikita pa rin natin ang energy in her na iyon na lang ang kulang sa kasalukuyang Pangulo sapagkat understandable naman. Kaya mas maganda ang teamwork ng mag-ama sapagkat mainit, masigasig, at talagang matapang si Sara. So the wisdom of the father could somehow enrich those qualities of Sara for the good of the Filipino people. Ito po ang dahilan kung bakit ninanais natin na ang pumalit sa pagkapangulo ay si Sara Duterte. From 2016 to 2028, that would have been sufficient period to accomplish what has been started by President Rodrigo Duterte through his daughter Sara Duterte Carpio as president from 2022 to 2028. The 12 years time is sufficient for the meaningful changes
that we want to have for this country na pwede nang ipagpatuloy. Halimbawa po ni Bongbong Marcos in 2028 or whoever. But in 2028 with Bongbong Marcos, lalong pong maganda ang magiging masusundan ng another 6 years with Bongbong Marcos in 2028. Implis na yung lahat ng gusto natin. It would be for Bongbong Marcos in 2028 to strengthen what Duterte's would have been in place. Kapag ganun po ang naging trend ng ating political leadership sa Pilipinas, wala pong kaduda-duda na makakamit po natin ang ating tagumpay. 2016, Rodrigo Roa Duterte. 2022 to 2028, Sara Duterte. 2028 to 2032, 36, 34, 2034, Bongbong Marcos. Din susunod, kung magpapakita ng magandang achievement si Aimee or si Bongo after 2020, 2034 Bongo, that could have been the best Philippines that we will be able to have for the time being. Wakasan po natin ang ating talakayan ngayong gabi. Muli, maraming salamat.